sama-sama tayong magiging karakli. Limang magkakaanak ang sugatan sa pagsabog ng LPG sa Taytay, Rizal at kabilang sa sugatan ng isang sanggol. Saksi, si Jamie Santos. Sa pool sa CCTV ang pagtakbo palabas ng bahay ng mag-asawang ito sa Taytay, Rizal buwat ang 9 na buwang gulang nilang apo. Nang may sumingaw sa loob ng kanilang bahay, mag-aalas 11 ng umaga nitong Miyerkules. Bumalik pa sa loob ng bahay ang lalaki. Nang maya-maya, may sumabog at nagliyab mula sa loob ng bahay. Tumilapon ng lalaki at kanyang anak na nasa loob ng bahay. Natamaan din ang ginang na may hawak sa sanggol. 5 magkakaanak ang nasugatan. Ang mag-asawang sina Nelson at Marites at anak nilang si Ana Rose at 2 apo na 7 taong gulang at 9 na buwang gulang. Kwento ng isa sa anak ng mag-asawang biktima, maghahanda para magluto ang kanilang kapatid gamit ang bagong biling LPG. Nag-aayos po sila ng kalan po kasi bagong bili po. So, tatry po nila yung pagpihit po, yun biglang sumingaw. Sabi niya, ay hindi pala ito pwede buksan. Pagka sabi po ng ganon, bigla nang sumingaw ng sobra po. Tapos yun, pag may bukas yung kalan, ganun na po, inigop na po agad yung ano. Eh, kulog po kasi yung bahay, maliit lang po yung space. Yan, ano na po, wala nang lalabasan yung ano, talagang inano na yung apoy. Agad tumulong ang mga kapitbahay. Itinakbo ang pamilya sa ospital. Nasa magkahiwalay na pagamutan ngayon ang pamilya na nagtamo ng 2nd to 3rd degree burns. Nakalabas na ng ospital ang biktimang 7 taong gulang. Ang mga magulang ni Marinel, Hanggang ngayon po, ano pa rin sila, hindi pa rin po sila nakakain, tsaka nakakainom. Eh, yung papa ko po nangihina na rin, ano kasi po kahit nakaswero po sila, yung parang tuyong-tuyo po talaga yung bibig. Gusto mo lang uminom ng tubig pero hindi pa po sila pinapayagang uminom eh. Bawal pa po. hiling ng pamilya ng mga biktima na mailipat sana sa mas malaking ospital na may burn unit ang kanyang pamilya. Nananawagan din sila ng tulong lalo na't 4 nilang kaanak ang nananatili sa ospital. Nananawagan po ako kung sino man po yung pwedeng tumulong sa kamag-anakan namin na nasa ospital. 4 po silang nadisgrasya sa sumabog na kalan. Nitong March 28, isang pagsabog din ng LPG ang naganap at nasa pool ng CCTV sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. 3 magkakaanak ang sugatan sa insidente. Paalala ng Taytay Rizal Bureau of Fire Protection, dapat maging maingat sa pagkabit ng mga tangke ng gas sa mga bahay o establishmento. Siguraduhin daw na nakapatay muna lahat ng maaring pagmula ng apoy o spark na maging source ng ignition. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Bago sa saksi, nabisto ng PIDEA ang umano'y Shabu Laboratory sa Las Piñas. 5 ang arestado, kabilang ang 3 Chino. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pagkatanggap ng senyas, sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang target na bahay sa isang exclusive subdivision sa Las Piñas. Inabutan sa baba ng bahay ang 2 Pilipino. Nagtago sa banyo sa 2nd floor ang 3 Chinese na pagapang na lumabas mula sa kanilang pwesto nang makita ng raiding team. Tumambad sa PIDEA ang mga gamit sa karaniwang pang Shabu Laboratory tulad ng naglalakiang flasks, weighing scale at drum-drum na kemikal para raw sa paggawa ng iligal na droga. Ongoing ngayon mga kapuso itong inventaryo na sinasagawa ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency dito nga sa bahay na to sa Las Piñas sa kanilang raid kanina lamang, habang nandito naman ang mga na-arrestong suspect kabilang ang 3 Chinese nationals. Ayon sa PIDEA ay nagkaplano dapat na magtayo ng Shabu Laboratory sa bahay na ito at itong mga equipment at mga kemikal na kanilang inabutan sa bahay na ito ay magpapatunay daw na totoo ang kanilang nakuhang impormasyon. Doon sa nakuha natin kanina, yung isang drum that can manufacture around 50 to 100 kilos of shabu. Ano? So, napakarami yung nakuha. Isipin nyo na lang po kung sakali natuloy ko yan, yung pag-manufacture niyan, ilang buhay yung masisira po niyan. Ayon sa PIDEA, tagaluto ng shabu ng grupong nag-ooperate dito sa Pilipinas ang isang inarestong Chinese national. Matagal na raw siyang pinag-aanap ng mga otoridad dahil sangkot umano sa drug trafficking. Just like what our Director General said earlier, the
the war against drugs would be relentless, and we are also trying to prevent the entry of dangerous drugs not only in the Philippines but also the manufacture of dangerous drugs in the Philippines. Ang ilang naaresto, itinanggi na panggawa ng illegal na droga ang mga gamit. The chemical, is this for drugs? For making shabu? No. Maharap sa reklamang paglabag sa Section 8 ng Dangerous Drugs Act ang mga naarestong Chinese at Pilipino. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Bago matapos ang Abril, target ng DOJ na mailabas ang resulta ng investigasyon sa pagpatay sa Chinese na negosyanteng si Anson Ke at ang kanyang driver. Tukoy na raw ng mga pulis ang mga suspect sa krimen. Saksi, si Mark Salazar. Mula EDSA, pumasok ang van na yan sa Seminary Road sa Barangay Bahay Toro sa Project 8, Quezon City. Pumarada ito sa gilid ng kalsada. Maya-maya, may bumaba mula sa passenger side ng sasakyan. Bumukas naman ang pinto sa driver's side at tila may sinilip ang driver. Ilang saglit lang, muling umabante ang sasakyan hanggang sa bumaba na ang driver. Naglakad palayo ang driver at isa pang sakay ng van. Ang mga tagpong niyan, kuha mag-aalas 8 ng gabi noong March 29. Umaga nitong April 8 nang may mag-report na sa pulisya tungkol sa inabando ng van. Kinabukasan, April 9, natagpo ang patay at nakasilid sa nylon bags ang Chinese businessman na si Anson Ke o Anson Tan at kanyang driver na si Armani Pabilio sa Rodriguez, Rizal. Ang inabando ng van sa Quezon City ang sinasabing huling sinakyan ng dalawa bago sila mawala. Sabi pa ng PNP, nawawala pa lang ang mga biktima, lumalabas na sa investigasyon na hindi ito basta kaso lang ng kidnap for ransom. Nakarating na rin daw sa kanila ang ulat ng isang pahayagan na pinaghigantihan si Ke ng isang sindikato sa Pogo dahil sa pagkakautang. We are aware of this theory or this piece of news, and we actually have more information about it, but we do not want to divulge everything in media. We have to operate quietly. Sa kabila ng Pogo ban ay buhay pa umano, mapanganib at hindi umalis ang sindikatong konektado sa Pogo. You are aware of the videos that came out before, on the way people were tortured and the way people were killed nung panahon ng Pogo rito. Unfortunately, many of these criminal elements are still here. Sabi ng PNP, posibleng isang grupo lang ang dumukot at pumatay kay Ke at kanyang driver at sa mga responsable sa isa pang kidnapping nung nakaraang taon kung saan isang Chinese at driver din niya ang pinatay. Ito raw yung grupo na kung tawagin ay muscle group o mga enforcer na mga Pogo operator. Ito yung mga involved po dati sa Pogo na ang kanilang modus operandi po ay parang sila po ang ginagawang mga tagasingil di umano doon sa mga may utang in relation sa mga Pogo operation po. Binubuo raw ng mga Chinese national ang grupo na estilo ang pagtali sa kamay ng mga biktima, pagbalot ng duct tape sa mukha at hindi gumagamit ng barel sa pagpatay. Sabi ng PNP, hindi magtatagal ay masusukol na ang mga suspect na itinimbre na sa Bureau of Immigration para hindi makalabas ng bansa. We can arrest the people right now, but we cannot get the mastermind. We want the mastermind. No, wala. As of now, wala kami nakikitang pulis. Bago matapos ang Abril ay isa sa publiko na rin daw nila ang kompletong resulta ng investigasyon ayon sa Justice Secretary. Sanib puwersa na ang NBI at PNP sa binuong Anti-Kidnapping Task Force na tumututok sa kasong ito na yumanig lalo sa Filipino-Chinese community. Binayaran na, pinatay pa. Ito ang ayaw namin. So ito ang creating so much apprehension on the business sector. Nakita niyo sa litrato, bugbog sarado. Bugbog sarado. So this kind of crime should not be tolerated. Unless it's official, we won't say anything about it because right now it's critical that we give our full confidence and trust in the PNP together with AKG at saka pumasok na rin yung NBI. Don't be alarmed. Nasa ano pa rin kami, nasa taas pa rin kami ng situation with our
Secretary of Justice on top sa Chinese community. Huwag po kayong mag-alala, gagawa po kami ng aksyon. Nakipagdialogo rin ng PNP sa mga leader ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Aside dun sa assurance, sir, na iimbestigahang mabuti po ito at siniguro po ng ating Chief PNP na pananagutin po kung sino man po ang individual at grupo behind this series of kidnapping case. Base sa datos ng PNP Anti-Kidnapping Group, mula sa 26 na kaso ng kidnapping noong 2023, tumaas ito sa 32 noong nakaraang taon. Sa unang 4 na buwan pa ng 2025, meron ng 13 kidnapping cases. Isa sa nakikitang dahilan ng PNP sa pagtaas ng kaso ng kidnapping ay ang pagpapasara ng gobyerno sa lahat ng POGO operation sa bansa. Dito po nagsimula yung nakikita natin ng mga POGO-related kidnappings kung saan nagsisingilan na po yung mga individual at mga grupo na involved po na possibly ay nalugi doon sa naging pagsasaka po ng POGO. So they shifted po dito sa kidnapping to make sure po na makakabawi po siguro sila. Sa isang pahayag, sinabi ng Chinese Embassy dito na itutuloy nila ang pag-udyok sa Pilipinas na paigtingin ang pagresolba sa mga kaso, panagutin ang mga nasa likod ng krimen at palakasin ang public security. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. 7 pulis ormok ang itinuturing na person of interest sa pamamaril sa kandidato sa pagka-mayor ng Albuera Leyte na si Kerwin Espinosa. Saksi, si Ian Cruz. Biglang nagkagulo sa Crawford Court na yan sa barangay Tinag-an, Albuera, Leyte habang nangangampanya roon ang partido ni Mayoralty candidate Kerwin Espinosa kahapon. Nabaril na pala noon si Espinosa na tinamaan ng bala sa balikat. Sugatan din at nasa gilid na lang ng pose ng court ang kapatid niyang si RR. Isang minor de edad din ang nadamay at nasugatan. Isinugod sila sa ospital sa Ormoc City. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 7 pulis Ormoc na itinuturing ngayong persons of interest ayon sa pulisya. Kinumpis ka rin ang kanilang mga armas. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So ang inimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung result po ng ballistic examination kung meron po dito sa mga na-recover na barel na recently naiputok. Yung ating buong pwersa ng Leyte Police Provincial Office ay patuloy na nagkakandak ng in-depth investigation para mahuli na po ang gumawa nito. Pag yung biktima po ay isang kandidato o supporter, it is classified as suspected election-related incident. Wala pang 24 oras mula ng binaril, agad nang lumabas si Espinosa sa ospital dahil sa pangamba sa kanyang seguridad. Dahil sa rason ng seguridad ko, kasi ang involved na mga person of interest, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa Ormoc, maliban sa mga matino. Kaninang hapon, humarap sa press con si Espinosa at ipinakita ang tinamong tama sa dibdib na lumabas sa balikat. Anya, sa isang bahay malapit sa covered court, pinaniniwala ang nagkubli ang sniper. Pinalibutan daw ang lugar ng kanyang mga taga-suporta at natuntun doon ang ilang pulis Ormoc na walang jurisdiksyon sa bayan ng Albuera. Kaya tanong niya, sila ay naka-assign sa Ormoc City. Isang malaking tanghaga na may taong nag-uutos sa kanila na mataas na politician din. Ang ano ko ay sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City. Kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar, sa Albuera, lalong-lalo ka na Congressman Richard Gomez, sana mabigyan mo to ng pansin na parang hindi tama. Wala akong binibintangan kung sino. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuhang panig ng mag-asawang Gomez. Sinagot din Espinosa ang mga naghihinalang ambush me ang nangyari.
sino namang mag-scripted na dito sa dibdib ko ang tama at double action pa ang bala. Nakita nyo naman na malaking butas ang aking braso. Ba't naman scripted? Nang tanungin naman kung handa ba siyang tumistigo sa International Criminal Court kaugnay sa war on drugs, sabi ni Espinosa na lalo raw siyang handa ngayong tumistigo. Ngayon sa nangyari sa akin, handang-handa ako kahit na anong mangyari. Lalo na para mabigyan ng hustisya ang aking ama na pinatay sa loob ng selda na walang kalaban-laban. Bagamay, naaawa raw siya sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa edad nito, kailangan daw harapin ng dating Pangulo ang reklamo. Naging kontrobersyal si Espinosa noong administrasyong Duterte nang isangkot siya sa kalakalan ng droga, pero ibinasura ng korte ang ilan sa mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang kanyang amang si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. nakasama rin noon sa Duterte Drug Watch List. Napatay naman sa isang manong shootout habang nasa loob ng kulungan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.